Ang init. Ang gandang ang init. Tignan nyo yung view dito sa Amber Palace, guys. 3-story building yan, pero lumubog na daw yung first building. Think wall o Lion Gate daw. Nalalamigan siya dito sa lugar na to. Nakikita niya parang honeycomb. Sabi dito pala to. Hello guys! I'm back again with another video. At ngayon, sa video na to, tayo po ay mag-explore naman ng Jaipur. Actually, dito na ako sa first destination ko. Nakalimutan ko kasi mag-intro. So, itong Jaipur, ito yung kilalang Pink City. At ito po ang day 3 natin sa Golden Triangle Tour, which is included doon yung New Delhi, Agra, tapos yung Jaipur, okay? So, kapag ka po pinanonood nito, please panoorin nyo yung episode na nagsimula ako mag-tour, which is previous episode lang yung day 3 na kasi ito ng tour. So, yung day 1, panoorin nyo, which is yung nag-explore ako ng New Delhi, tapos yung day 2 na nag-explore naman ako ng Agra o Taj Mahal. So, ito kasi pang day 3. So, yung link niya sa ibaba ko. So, kapag nagustuhan nyo yung tour na to, is i-click nyo lang yung link sa baba and you can use my code PaulIvan50 para magkaroon kayo na extra 5% off discount. Kaya ako nakaganito kasi may kinakausap yung driver natin. So, papakita ko sa inyo yung first destination natin. Sikat na sikat to, guys. Ayan. Ayan. Sikat na sikat to. Guys, sikat na sikat yan. Kapag lagi kayo nanonood ng mga India vlogs, makikita nyo yan. Though hindi ko alam yung pangalan yan kasi nag-iintay pa tayo ng tour guide natin. Kasi yun ang kinaganda sa tour natin. May exclusive driver tayo, may exclusive tour guide, exclusive transfers sa lahat, guys. Though, mas mahal siya pagka solo travel. Since solo travel ako ngayon, na-avail ko siya ng 15 mil, pero kapag madami kayo ay medyo mababa siya. Okay? So, ganun lang. Arbab? Yeah. Okay. Let's go. I'll leave my bag there, okay? Thank you. Ayan guys, na-meet natin tour guide natin. Hi, Arbab! Hi, Arbab. Say hi to my vlog. Hi, how are you? How is everybody? We're good, guys. Welcome you to the city, Jaipur City, Pink City. Pink City? Yeah. Okay. You know it's called a Pink City? Yeah, I know that it's Pink City. And actually, this is quite famous in the Philippines. It's one of the iconic sites in India. Whenever you search about Jaipur, you definitely see the picture of this beautiful building. Yeah. Actually, what kind of building is that? Is that a mall or what? It's just a wall. Wall only. And there is a sitting place for the queen. Ah, queen. Yeah. Oh. Because this palace is built by a king whose name is Sawai Pratap Singh. And Sawai Pratap Singh is the 23rd king of Jaipur City. 3rd king of Jaipur. Jaipur City. Okay. So, and 33rd king of Kachawa dynasty. Kachawa dynasty. Kachawa dynasty. Yeah. Okay. So, built by him on the demand of his wife. His wife demanded that we also want to see outside, because in old time, Rajput women are not allowed to go out and they are not allowed to leave the palace. Okay. They always stay behind the windows, behind the doors. Ah, that's why there's a window. Yeah. Oh. So he built on his wife demanded. His wife also wanted to see how the local people enjoy their festival. Okay. So he built it in the shape of Lord Krishna's crown, because he's a crown. Lord Krishna. You know Lord Krishna? Krishna? Yeah. Lord Krishna is a deity to Hinduism. Hinduism. Yeah. Okay. Okay. So the crown he wore. So the Sawai Pratap Singh is a devotee to Lord Krishna. So he built this palace in the shape of Lord Krishna's crown. Oo nga guys, mukha siyang crown. Nice, yeah. Nice. In a honeycomb structure. Yeah. This is a honeycomb structure, and in this window they have 960 windows in it. Oh. So all the wives and the concubines and the ladies of the harem of the king, they come and they sit in the windows and enjoy the view of outside. Okay, so ngayon na-explain ko naman sa inyo na ako mismo yung nagsasalita. So ito daw ay hugis crown siya. Tapos, guys, yung architecture niya nakikita niyo parang honeycomb. Yung mga nakikita niyo dyan na butas-butas. So yun pala yung inspired ko. Plus ito daw ay may sinabing ganun yung parang engineering daw nito. Parang wala daw tong foundation or what. Pero intact pa din daw siya. So ayan, isa to sa pinaka-famous tourist destinations daw dito sa India. O diba? Ang galing. Nakakatuwa. And actually, very familiar ako dito kasi ito lagi yung pinupuntahan ng mga Instagrammers, ng mga YouTubers, and lahat ng mga nakikita nyo online. So, dito tayo unang nag-stop. Then next, meron pa tayong 4 stops dito sa Jaipur. Yan. Papunta na tayo sa second stop sa Amber Palace. Ayan, nakikita nyo, dyan tayo pupunta. Para palang bundok-bundukan pala to. Diyos ko Lord. Ibig sabihin, papanik na naman dito. Kailangan na parang medyo hiking na ganap-ganap. My God. Taas! Nasunog na ako dito sa trip na to. Bago ako magpunta dito, nagpapaputi ako. Tapos ngayon naman, bigla na naman akong nasunog. Oh my God, itsura pa lang. Ang init na, itsura pa lang. Ayan, so andito tayo sa area na parang feeling ko
mga tinda-tindahan. At alam nyo, ang nakikita ko dito sa mismong India, napakadami dito. Alam nyo yung hookah o yung parang shisha. Napakadami dito guys. Like ito yung picture niya, shisha. Ano yan? Para siyang cigarette, vape, or kung ano pa man. Ganun. Ayan, andito na tayo sa... Is this Amber Palace? No. What's this one? This is Padmamina Kund. Ah, okay. Sabi dito pala to. Ang galing. Nakikita ko to. Hindi ko na-imagine na dito sa side na to. You know, ang ganda. Can I take a photo there? Ground? Yeah. No? Padmamina temple. A water reservoir built by the king. Okay. For the king. Their civilians. For Okay. their city people. Because you know Rajasthan is a very dry state. Rainfall is very low here. So they collect all the rainwater and they use this water in the dry season of the year. Yeah. So guys, ito, water reservoir to. So ayan, ganyan itsura. Ang galing niya, no? Nakikita ko to sa nakikita ko to sa mismong mga vlogs din. So usually pwede mag-picture doon pero bawal daw ngayon. Though parang feeling ko nga bawal kasi walang mga bumaba. Daming turista pero kung pwede, di ba pwede bumaba. So bawal. Yung mga nakikita akong pagong saka isda. Galing. Tapos aside from reservoir to guys, ayan papakita ko sa inyo. Yung side na yon, nakikita niyo yon, guest house daw yan. So kapag ka daw may guest daw yung kanilang kaharian dito, so dyan daw pinatutuloy para yung hangin ng lamig ay doon na pupunta. Gets niyo yun? Yung parang breeze, ganyan level. Kasi tagtuyot daw dito sa mismong area na to. Sayang, di tayo makapag-picture dyan. Gusto ko pa naman dito sa part na to. But at least, na-explore natin physically, internally, mentally, and vocabulary. Wow! Ayun, meron ding mga magnet dito. And if ever, Rajasthan? Rajasthan is a state. Rajasthan is like Delhi. Delhi is a different city. Rajasthan is a state. State. Yeah. And Jaipur is a city. Right now we are in Jaipur. Jaipur. Jaipur is a city in Rajasthan. Rajasthan is bigger. Okay. So what's the state of Delhi? Delhi is a union territory. Okay. We don't have any state. Delhi is a union territory. Oh, yun. Wala daw palang state ang Delhi. At least natutunan ang panghi naman dito. Panghe. Okay, so ngayon dito tayo ngayon sa Amber Palace at tignan nyo naman yung overlooking view ng Amber City or Amber Village. Actually considered daw to as old city or old village. And nakikita ko, tignan nyo, meron ako nakikita doon ng something. Like nakikita nyo ba dito? What's that? Is that a temple? Temple. Hindu temple. But without colorful painting. Yeah, inside they have a beautiful idol of the Lord Krishna because it is one of its kind of temple. It is called, I forgot the name. It's okay. Jagat Shiromani Temple. It's one of its kind. Because usually Hindu temple is very colorful. Ayan, tignan nyo naman what lang people lang ating papanikin. For the panic ang person. Ayan, kapag ka daw yung mga ganito, wag daw papansinin. Dire-diretso lang. Yun ang turo ng mga lokal sa akin dito. Basta ay wag lang pansinin, hayaan nyo lang lumapit. May kambing dito. May goat. That's normal? Yeah, it's normal here. Nice. Daw dito yun. Which is true. Nakakita nga tayo ng kalabaw at camel, di ba? Hindi ko pa sa inyo na ipapakita yung camel. Pero soon, papakita ko. Diyos ko, yung mag-aalok na naman dito. Wala. Magiging taga-tanggi o taga-iwas na naman ang ating pagkatao. Wow! Can we go to the shade? Yeah, please. Because it's so hot. I hate hot. So ngayon, papanik tayo dun sa taas. You want to cover this one also? This area? Yeah, I will. But later. And how much is the ticket? 500 rupees. 500 rupees. Okay, let's go. Let's go. Ayun na naman. Pag-init na naman. Madlang people. Yung mga entrance fee. Foreign tourist, 500. Foreign student, 100. Yun lang. Walang lagay na Indian. Estudyante ko, huy. Estudyante ko 2 years ago. Ayan. Meron daw dyang Singpol? Singpol. O Lion Gate daw. Yan. So there's a lion here before? No. Only that, name. Because of the title. Title only. I'll explain you inside the palace. Okay, let's go. Alam nyo, tayo lang yung nakaganito dito. Tayo lang yung init na init. Dahil sila nagbibilad. Kasi mga galing Europa yung mga turista. Ako lang ata yung galing Pilipinas. Ay, ang ganda. Ang ganda. Ang init. Ang gandang ang init. Okay, so ngayon, in-explain na sa akin kung ano ibig sabihin nito, guys. Nakakatawa naman pala. Itong palang palace na to, ay binuo ito sa loob ng 140 years sa magkakaibang hari na. Kasi syempre, wala naman daw nabubuhay ng 140 years. So, ayan yung itsura. Ayan, as you can see, meron dito mga elepante. And before daw, doon daw sa mga area na yon, yung sa mga maliliit na, mga horse daw yun nandyan. Tapos doon sa may bintana na yun na nakikita nyo. Ewan ko kung nakikita nyo. Wait, isi-zoom ko. May isi-zoom ko yung sa mga bintana daw na
yan ay mga army daw, private army. Yung mga nagtutuloy. So, ngayon, nagiging tourist spots na lang siya. Tourist spot? Ang dami naman ng tourist spots na yun. So, nagiging tourist spot na lang siya. And wala na mga nagbabantay dito ng mga army. Kundi, yung mga nagbabantay na lang as a tourist spot. Plus, guys, nakapaligid dito yung Great Wall of Jaipur. Great Wall of Jaipur is pangatlo siya sa pinakamalaking Great Wall sa buong mundo. Number 1 is ang Great Wall of China. Alam niyo yan, matatagpuan sa Beijing. Number 2 is Great Wall of somewhere, pero dito pa din sa Rajasthan. Rajasthan, state siya. Tapos, city yung second na yun. Ilalagay ko na lang dito yung second sa screen. Tapos yung pangatlo, ito ang Great Wall of Jaipur, which is dito siya sa Jaipur. So, ayan, nakikita nyo. Wait, hindi ko alam kung nakikita nyo. Kasi hindi ko makita yung screen. Ang dilim, guys. Ayan. Andito, merong wall dyan. Yung parang Great Wall. Nakikita nyo ba? Tapos, paikot yan doon sa side na yon. Hanggang sa makaikot doon. Hanggang sa side dito. Andun siya. So, paikot talaga siya. And dati daw may mga naka-duty daw dyan na mga guards, ganyan. Pero ngayon, syempre, wala naman ang duty dyan. Aside from napakainit, syempre, wala naman ang babantayan. Ano? Ang demokrasya ay nananaig na dito ngayon. Okay? So, yun. Ang gandang tignan, guys. Like, ngayon lang ako nakakita ng Great Wall of something. So, susunod, Great Wall of China naman. Okay, so kung nakaabot kayo sa part na to, at gusto niyo ako magpunta sa Great Wall of China, titignan ko kung madami magko-comment. Pagka madami nag-comment ng ganito, Ivan, please go to Great Wall of China. Pupunta ako sa Great Wall of China. Basta mag-comment lang kayo ng ganyan, okay? Ako'y susunod sa inyo, promise. Makakita lang ako ng 20 comment. Okay, susundan ko kayo. I mean, susunod din ko kayo. Wah, bulol na bulol. Yan, tignan nyo yung view dito sa Amber Palace, guys. And alam nyo ito, meron ako sa inyong sasabihin. So, kung napanood nyo yung vlog ko about doon sa Holiday Inn Express, mayroon akong kinaing ice cream doon. May saffron na ingredients yon. So, ito pala is ang story daw niyan is Saffron Garden yung pangalan niyan. Pero walang saffron dyan. Pero, kaya siya naging Saffron Garden kasi yung king before ay merong gustong-gustong spice, which is yung saffron nga. Tapos, ginawa niya to para dito itanim yung saffron, pero hindi daw dito tumubo kasi yung mismo saffron for cold weather lang daw yun tumutubo. And at ang ginawa niya is nagtanim dito ng saffron pero hindi nga tumubo, kaya ginawa niya is naglagay siya dyan ng man-made na lake. So kung nakikita niyo parang man-made na lake, ginawa niya yun para mas bumaba daw yung temperature pero filled pa din daw. Kaya yung saffron garden dapat na talagang saffron yung nakatanim ay kung ano-ano na lang yung mga nakatanim. So yung saffron na yun is nakuha daw nung king doon sa Afghanistan nung panahon ata ng pag-aaway. Merong war kasi na sinasabi si Kuya pero hindi ko na maintindihan kasi para siyang fast talker, mas mabilis pa sa akin magsalita pero in English. Okay, so gano'n ang nangyayari. So yun, gusto ko na sabihin sa inyo na yun ang istorya nito. Naguluhan ba kayo? Kung hindi, okay. Kung oo, ewan ko na lang, guys. Pagod na ako magsalita, ang init dito. Ayan, so andito tayo sa Winter Palace. So ito yung itsura ng Winter Palace, guys. And ayan, as you can see, parang mga salamin yung mga nandyan. Tapos ito salamin din, oh. Wait. Ayan, salamin. So, yung hari daw is pagka daw nandito is gustong-gusto daw tinitignan tong itaas. Itong nasa Kesame nga. Ayan, oh, nakikita niyo ba yung nasa taas? Kasi ito parang nalalamigan siya dito sa lugar na to. Tapos aside from that is kapag kasi inon niyo yung flash niyo. Like pagka inon niyo yung flash niyo tapos pinakita niyo dun sa taas. I mean, itinaas niyo yung flash is parang nagsha-shine bright like a diamond yung taas. Wow, tingin diamond. So yan, basta ibig kong sabihin is ito, parang nagre-reflect yung mga ilaw-ilaw dyan. Tapos dun daw lagi nakatingin si king noon pala, I mean. Kasi mahilig daw yan sa astrology. So parang yun daw yung purpose nito para makakita siya ng star kapag ka-morning, di ba? So guys, I met new Indian friends here. So ayan, nakita niyo, nagpa-picture sila sa akin. Grabe, artista ako dito, guys. So guys, nagpa-picture sa atin sila, kuya, and actually isang buong family. Nakakatuwa naman. Ganun usually dito sa India kapag nakakita sila ng ibang lahi is nagpa-picture sila. Ayan na, nakikita niyo itong pinakikita ko na yan. So ano pala yan? Parang yung tubig nagfo-flow dyan, papunta dito, paulit-ulit na ganyan. Tapos meron dyan parang window daw dyan sa side na yan. So yung wind kapag pumapasok is malamig na. So yun yung ginagawa nila para maging malamig dito sa area na to. Ang mismo kaharian dati. Ang ingay naman ng mga katabi ko. So ayan, andito tayo ngayon sa area na kung saan ay dito yung kwarto daw nung king, tapos yung 12 na asawa. Grabe, no? 12 yung asawa. So meron daw secret na pintuan yung king dito. Para kapag daw gustong puntahan yung favorite wife ay hindi magkaselosan. So grabe, 12 wife yung meron yung king. Tapos parang may time daw na gabi na nagpupunta daw sa favorite wife lang. Tapos may time na sa iba naman. Ganun, grabe.
Grabe, ang dami. Wala, share ko lang sa inyo para alam nyo pagka nagpunta kayo dito. Ayan guys, ito yung dadaanan nyo. Nakakatuwa naman. Ganito yung mga daan na hindi natin usually nadadaanan sa Pilipinas o sa ibang mga bansa sa malapit sa atin, di ba? Nakakatuwa. One of the reasons why I visited India. May money changer dito. Kung sama niya naman, wala man lang yung Pilipinas. Yung money changer ata ako sana ng 1 million. Pero wala eh. Oh, kala mo namang mayroong ganun. For the alok na naman yung mga tao dito. Eh tayo syempre, for the tanggi ulit. For sure, bibigyan tayo. Oh! Sabi ko sa inyo, speaking of, lagi yan. Every afternoon pupuntahan, binibigyan niya tayo. Okay, so nandito na tayo sa ating fourth stop. Is this the fourth stop, right? Fourth, right? So, what's this all about? This is the Jal Mahal. Jal Mahal means water palace. Water palace. When it is built, it is not water palace. It is built by Sawai Jaisin II. When it is built, it is a hunting lodge. No water here. No water before. Yeah. So his grandson comes, Sawai Pratap Singh. Yeah. So, ayan guys. Ayan, as you can see. Nakikita ba? Ayan, ito. Ayan. Yan yung water palace na kung saan tinatawag na kung saan ginawa daw yan para pang summer retreat. Then, 3-story building yan. Pero lumubog na daw yung first building. Tapos, yan yung second building. Yung second building nakadepende daw sa taas ng tubig. Tapos, yung third building is, meron pa naman. Pwede pa naman siya mapuntahan. Though, hindi daw pwedeng puntahan yan kasi binili daw ito ng isang businessman dito sa Jaipur, right? Was bought by a businessman in Jaipur. Then, ang nangyari is, what happened after this was bought by a businessman? They got disputed with the government. Okay. So, from that day, the government don't allowed because the government don't want to sell. Because he bought from the previous government after 5-6 months, then new government come in power, and so new government don't want to sell the government property to any private owner. So okay. Because of that, they got in a dispute. So that dispute is still going on. Okay. So Until now. Oh, ayan. Binenta daw ng old government at ngayon new government ay gustong bawiin. Oh, 'di ba? Parang nangyayari lang din sa Pilipinas sa mga ibang property sa Pilipinas. Oh, 'yun lang. Okay, guys. So ngayon tayo sa Jantar Mantar, isang stop na naman 'to. And actually, parang ito na ata ang pinakahuli ngayong araw na 'to. So ang Jantar means instrument and Mantar means calculation. So itong area na 'to ay punong-puno ng mga parang mga bagay-bagay na kung saan nagko-compute ng oras, ganyan, yung sa araw, may sundial dito, ganun. So ngayon, let's explore this place and tignan natin kung ano pa ba ang kakaiba dito na hindi natin alam pero ay tuturo sa atin ng ating kasama ngayon. Let's go. Oh, this is the sundial here. Okay. So this sundial is built by the king in 2 parts. A part is here, second part is on the back side. Back side. It goes for 6 months, first sundial work, and the second one the B part work. Okay. Because for 6 months sun goes in the northern hemisphere, for 6 months sun goes in the southern hemisphere. Ang init, guys. When the sun goes to the southern hemisphere, that part in the working position. When the sun comes in the northern hemisphere, this part in the working position. Okay? So right now sun in the northern hemisphere, so this part is working. Okay? But there is a 2 days in a year. On those 2 days, Pinyo, walang kasilong-silong dito, guys. Tapos nag-iikot-ikot tayo. Buti na lang meron tayong biniling ganito sa Agra. Wala tayong biniling ganito, sunod na tayo ngayon. Okay, so ngayon tayo sa sundial. And alam nyo, tinuturo sa akin kung paano ito basahin. And actually, meron mga hugis-hugis doon. Meron mga linya-linya. Kaya lang, guys, hindi ko matutunan. Pero tinuro niya sa akin kung anong oras daw ngayon. Tapos binasa ng aking tour guide yan. Binasa sa akin yan. So ito kasi merong mga number eh. Tapos may mga hati-hati, hindi ko maintindihan. Dadagdag na naman sa isipin natin. So, ang oras daw ngayon is 11:20. Tapos, nung tinignan ko yung orasan sa akin, guys, 11:20 nga. So, 2 minutes na nakalipas. So, 11:20, tama yan. Side na to, ganun din. Ayan, so, let's check na lang. Ayan, meron din dito yung description siya ba? Calculation of time with small sundial. And so, may mga sundial dito, bawat isang mga zodiac sign. Tapos, tinanong yung akin. So, ito yung atin, guys. Team Aries, hello! Ayan, yan yung atin. Kasi Aries ako. Kasi share ko lang sa inyo, ako po yung pinanganak ng April 8, 2012. Wow! Joke lang. April 8, 1999. Okay, so, 25 years old na po tayo at itong atin, Aries. Okay, ngayon, so nag-stop over tayo dito sa Starbucks dito sa way natin from Jaipur to New Delhi. And wag muna kayong aalis kasi i-explain ko sa inyo yung details about this tour, okay? So, pabalik na kami ngayon sa New Delhi. So, i-explain ko sa inyo kung ano yung hula na experience ko since ngayon na sabi nyo, ngayon ko lang nakita yung Starbucks dito sa India. Wala silang matcha. So, meron lang sila dito mga masala, mga chai tea, gano'n. Alam nyo, nag-stop over kami sa Starbucks. So, bumili ko nitong cookies. Tapos, bumili ko nitong caramel Java chip na frappuccino. Alam nyo ba? Naghahanap ako kasi usually, kung lagi kayo nanonood sa akin, yung lagi ko in-order. Comment nyo sa comment section kung alam nyo bago pa ko i-reveal ngayon. O, diba? Hindi nyo alam.
lagi akong ma-order ng matcha, guys. Yun yung unang-una kong hinahanap. Wala silang matcha dito. Walang matcha. Meron sila green tea. Pero yung tea lang mismo. So yun, very sad ako nung nakita ko na wala talagang matcha. Akala ko makakapag-matcha na ako kasi dito meron sila itong chai kung tawagin. Though para siyang milk tea sa atin. Like literal na milk tea. Hindi yung parang milk tea lasa sa atin. Mahirap i-explain pero yun yung lasa. So yun, wala sila ditong matcha. Kaya ito yung na-order ko. Share ko lang sa inyo if ever kung pumunta kayo ng India, wala kayong maabutan dito matcha na parang sa Pilipinas at lalong parang mas nasa Japan. Okay, after 3 hours ng drive, ngayon malapit na tayo ibalik sa ating hotel. Okay? So standby again. Explain ko sa inyo yung kaganapan ng 3 days and 2 nights Golden Triangle Tour if ever kung i-avail yung same tour sa akin. Okay? Ayan. We're good to go. Malapit na. Ayan ang ating hotel. Let's go. Okay, so kailangan na natin magpaalam kay Amir. Amir, thank you so much. Thank you so much for guiding me for 3 days. Thank you. Okay, bye-bye guys. Papanik na ako. Thank you. Thank you so much. Bait niya guys. Super bait nun. Like, mukha naman siya mabait, diba? So, ngayon, let's go. Punta na tayo. Pakikita ko sa inyo kung ano mga karapat dapat nyo malaman. Okay, so andito na po tayo ngayon sa ating hotel room dito sa home at F37 kasi naibalik na tayo dito. And now, sasabihin ko na sa inyo ang summarization ng nangyari sa akin sa Golden Triangle Tour ko na binuko via Klook. So yung link andyan sa screen. I mean yung link nasa description. And also kapag gusto nyo o nagustuhan nyo itong tour ko na 3 days and 2 nights, pwede siya i-book sa Klook and you can use my code POLIVAN5 off para magkaroon kayo ng extra 5% off discount. Okay? So, since ang usapan natin is all about Jaipur, ngayon pag-uusapan natin kung ano nga ba ang experience ko muna sa Jaipur bago yung experience ko sa buong tour. Okay? Number 1 is sa Jaipur pala guys. Akala ko nung una parang flat lang siya. Yung parang Kapatagan, parang Central Luzon, ganon. Pero hindi pala. Mga bundok-bundukan pala. Mga uphill, ganon. So, papanik-panik kayo. Tulad ng mga nakita niyo sa ginawa natin kanina. So, hindi ako prepared dun sa part na yon dahil sa Amber Palace, papanik-panik. I mean, papanik-panik is general Filipino word ba? Or sa amin lang yun? Hindi ko alam. Kasi may mga time na hindi alam ng mga ibang tao yung salita. Pero yung papanik is to go up. So yun, merong mga ganong instances na papanik-panik kayo. Like, kung meron kayong mga kasama na senior citizen, I think medyo mahihirapan sila sa part na to. Hindi siya PWD friendly and senior citizen friendly. But, pwede din namang ituloy, pero hindi ganoon kabilis maglalakad. So, parang iintay-intayin nyo, ganun. Kasi uphill siya talaga eh. So, nag-enjoy ako dito sa Jaipur part dahil pink city siya and hindi normal na city. I mean, napakaganda ng mga architecture, napakaganda ng mga design, tulad ng mga nakita nyo, at kakaiba. Unang-una is yung wall na nakita natin nung una. Ang ganda nun. So, ito yung mga photo. Point. Yan. Though hindi nga lang ganoon guys, to be honest, kagaling mag-photo yung kasama natin. Pero mabait siya. And second is yung mismong Amber Palace. Doon ako natuwa sa Amber Palace kasi talagang palace yung itsura niya pero makaluma. And aside from that is first time ko makakita ng Great Wall kasi one of the places na gusto ko mapuntahan nga before is yung Great Wall of China. But titignan natin kung mapupuntahan natin yun. And also is yung second na Great Wall na mahaba daw ay doon daw yun sa place din dito sa mismong India matatagpuan. Though same state sila pero I forgot kung saan. So yun. And the last one is yung mga remaining na pinuntahan namin. Okay din naman siya. So, to sum it up guys, actually, itong tour namin ngayon is okay siya na pang-close kasi yung first day is nag-focus sa Delhi, second day Agra, itong Jaipur is ano siya, tawag doon, hindi ko ma-explain, pero ibang-iba siya dun sa mga unang napuntahan. Kaya okay na okay, okay? And dun naman sa mismong tour natin na Golden Triangle Tour, if ever, is kung nag-iisip kayo kung i-avail nyo siya, okay po, i-avail nyo. Dahil, feeling ko mahihirapan kayo kapag ka-dinihiway nyo. Like yun sa Jaipur pa lang, parang kahirap punta-punta, napakalalayo ng bawat isa. Gets nyo yun, yung pagka magko-commute kayo, hindi naman pwedeng i-Uber yun, ganon. So, kailangan nyo din talaga mag-tour. And doon sa Agra, is magkakalayo din. Though, parang feeling ko, yung from hotel to mismong Taj Mahal, kung yun lang yung pupuntahan nyo at Agra Fort, pwedeng-pwede nyo nang i-Uber yun. But, yung mga ibang part, is parang kahirap niya guys talagang i-Uber or i-Ola. Hindi ko alam kung available na yung mga ibang part na mga nakita nyo sa mga vlogs kasi parang makabukid na, makabundok na, ganung level na, okay? So, doon naman sa Delhi part, okay naman siyang i-DIY nyo kung gusto nyo. Pero for me kasi, mas maganda
kung kahit pa paano may tour guide kayo. Though kung solo travel kayo, medyo pricey talaga. Kasi ay, ilalagay ko sa screen yung price po ng solo travel is 15,000 plus. So yung exact amount, ilalagay ko nyo sa screen. But kapag ka naman 2 or more kayo, bababa yan ng bababa. Bababa yung mismong ambagan o price per person. Ganyan. So mas bababa siya. Yung akin, for me, parang since kinokontent ko siya, since wina-vlog ko siya, okay, na private yung tour, hawak ko yung oras. Kung gusto ko nang umalis, pwede. Kung gusto kong magstay, pwede. Okay? So okay siya for me. And yung mga inclusions na ilalagay ko dito sa screen, ayan. Ayan yung mga inclusions. So, one na nagustuhan ko dyan is may hotel pick-up and hotel drop-off. 2 is meron ngang exclusive car, may exclusive driver, may exclusive tour guide sa lahat ng pupuntahan. Okay? Yun nga lang po, kapag i-avail nyo is dapat meron kayong hotel sa Agra saka sa Jaipur. Okay? Kasi yung first day is itutour kayo sa Delhi, then mag-overnight na kayo agad dun sa hotel nyo sa Agra. Then from Agra is pagkagising nyo sa umaga is dadali na kayo sa Taj Mahal area, tas Agra area. Tapos after yung malibutan yung Agra, malibutan, ganyan yung Agra, is aalis na naman kayo, pupunta naman na kayo doon sa Jaipur Hotel, and sa isang araw, which is kung ano yung nangyari ngayon, is itutour na nga kayo sa entire Jaipur, okay? So, ganun po siya. So, pipick up kayo sa Delhi Hotel, tapos tour, dadalhin sa Agra Hotel, tapos kinabukasan, Agra Tour, tapos dadalhin sa Jaipur Hotel, tapos kinabukasan is pag umaga is Jaipur Tour na yan. Tapos, pag natapos, ibabalik na kayo ulit dito sa Delhi. Though, napakalalayo ng mga biyahe. Kung nakikita nyo is parang 5 hours, 3 hours, and kung ano pa man. Kasi ito yung mapa ng Golden Triangle. So, nakapa-triangle siya. Like Delhi, Agra, Jaipur, Delhi. Parang ganyan siya. So, yun. If ever, I highly suggest na huwag kayong mag-DIY sana kung gusto nyo ng less complicated, less hassle na experience. Kasi, guys, hindi mura magpunta ng India from the Philippines. So, parang might as well mag-invest na kayo ng kahit konti lang para mas maganda experience nyo, and iwasan nyo po ang June, July. May, June, July. Okay, May, June, July na lang iwasan nyo. Pero pwedeng kung bare months kayo magpunta, o mga January, February, ganyan, para malamig. Kasi dito daw sa mismong India, ang pinakamababa daw ng temperatura dito naglalaro daw ng 7 degrees to 9 degrees according sa mga tour guide na nakausap ko. Okay? So, di ba sa atin sa Pilipinas parang 12 lang ata sa Baguio, pero ibig sabihin mas malamig pa din dito. So, pwedeng doon kayo pumunta o sa medyo middle ng lamig at init para hindi gaano malamig. Kung ayaw nyo na malamig, i-research nyo na lang. Okay? Again, I highly recommend this tour. For me, no to DIY, and yung link naman ng tour na to is nasa ibaba. You can check it, depende sa travel dates nyo at kung ilan kayo. And again, yung mismong price ilalagay ko dito para makita nyo yung guide. Tignan nyo, metris mas madami kayo, mas mura. At kapag solo travel kayo tulad ng ginawa ko, ang babayaran nyo is 15,000. Though yung exact amount nakikita nyo naman na dyan sa screen. Okay? Again, maraming salamat. Madami na po tayong pupuntahan sa India. At ngayon ay magpapaalam na muna ako dahil magpapahinga na ako, pagod na ako. Okay? Maraming salamat. So, yun lang.